State of the Nation. Higit pa sa traffic violation ang nabisto sa ilang sinitang truck sa Quezon City. Kargado pala sila ng milyon-milyong pisong mga umano'y smuggled na mamahaling smartphone at tablet. May report si Chino Gaston. Paglabag sa batas trapiko ang dahilan kaya sinitan itong gabi ng Miyerkules ang 4 na cargo truck sa checkpoint ng Oplansita at Contra Carnapping sa Bahay Toro, Quezon City. Pero duda ang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa kilos ng mga driver at mga hawak nilang cargo documents. Kaya pinabuksan ang mga van. Nung nasita na yon, they started questioning the drivers and yung pahinante, and they presented documents questionable. So because of that, tumawag kagad ang mga HPG sa rescue sa BOC. Cellphone accessories ang deklarasyon sa mga dokumento pero nang buksan ng mga kahon, mga mamahaling smartphone at tablets ang tumambad. Nakaalerto noong gabing iyon ang mga pulis dahil sa tip sa kanilang may magpupuslit ng kontrabando mula Central Luzon. 221.5 million pesos ang kabuang halaga ng nasamsam na gadgets na i-turn over na ang mga gadget at mga truck sa Bureau of Customs. Patuloy ang investigasyon at pagtuntun sa consignee ng shipment. Kailangan ma-issue namin dito ng warrant of seizure and detention, WSD. From there, iimbestigahan namin, of course, kung sino man ang magkiklaim o sino yung mga taong dapat naming palutangin, hahanapan namin ng dokumento. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malungkot ang sinapit ng pulis at kanyang anak na nawala sa Quezon City matapos magbenta ng sasakyan. Ang nanay na pulis nakitang patay sa Bulacan. Matapos ang ilang araw, bangkay namang natagpuan sa Tarlac ang 8 taong gulang na anak. May report si Marisol Abduraman. January 19, unang napaulat na nawawala si Police Senior Master Sergeant Dayan Marimo Lenido na nakadestino sa National Capital Region Police Office. January 24, nakita siyang patay sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan. Nakabalot sa garbage bag at binaril sa ulo. Tinitingnan lang natin kung talagang doon ba siya binaril or before siya dinala sa Pulilan, patay na siya. Sa investigasyon ng Special Investigating Task Group, huling nakausap ng mga kaanak si Molinido noong January 16. Nagbenta raw siya noon ng sasakyan sa Quezon City kasama ang 8 taong gulang na anak at dala ang 400,000 pesos na pinagbentahan ng kotse kasama ang ahente. Pero hindi na nakauwi ang mag-ina. Inaanak po ng victim sa kasal itong agent po. Yung trust po is nandun since kakilala po ni victim itong si agent po. So yun po, siya po yung naging middleman dun sa transaction po niya nung pagbebenta ng sasakyan. Itinuturing na person of interest ang ahente. Sa bisa ng search warrant, pinasok ang bahay niya noong January 28. Doon kasi huling nakitang buhay si Molinido. May nakita raw ng mga bakas ng dugo sa bahay. For confirmatory pa po yun kung ito po ba ay human blood. Ima-match po sa DNA po ng victim. Pero wala roon ang anak ni Molinido na si John Ismael. Hanggang kahapon, January 29, sa taniman ng kalamansi sa Victoria, Tarlac, isang magsasakang naggagapas ng damo ang nakakita sa bangkay ng bata. Nakadapa at nakabalot sa plastic. Asphyxia by suffocation ang cause of death base sa medico legal. Pagkakarap, maayos yung pagkakarap kasi hindi naman, kahit malapit na kami doon nung pinuntahan namin, hindi na yung maamoy. As in, walang odor na talagang maamoy siya kahit ganyan kakalapit. Kasi nakabalot nga siya ng plastic mula baba hanggang sa ulo. Kinilala mismo si John Ismael ang kanyang amang pulis din. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Balak i-cremate si John Ismael pero wala pa itong clearance. Nasa funeraria pa sa Victoria ang kanyang labi at nakatakdang dalhin sa Metro Manila kung saan nakaburol ang kanyang ina. Ang ama, itinuturing na rin person of interest. Nakikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago at mabibigyan din naman yung hustisya yung mga ina ko.
Sa investigasyon sa sinapit ng bata, tinitingnan kung may kinalaman ang namataang sasakyan sa Victoria bago magtanghali ng January 27. Nagmaneho, umatras. Dahil hindi kasi siya makakadaan doon sa dinaanan niya, pinasukan niya, based doon sa ocular inspection namin doon. Nag-ocular kami doon na hindi talaga passable dahil malalalim yung hukay ng lupa. Tinanong ang pulis na si Molinido kung ito rin ba ang sasakyan sa transaksyon ng asawa, hindi raw. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lumutang ang isa pang nagpakilalang biktima ng 6 na pulis Maynila na inireklamong nagnakaw at nanakit ng ilang taga Makati City. Anya, noong September 1 ay bigla siyang hinuli ng mga suspect sa Pasay City saka dinala sa Makati. Nakuha raw sa kanya ang ilang alahas. Hindi raw siya pinakawalan hanggat hindi nakapag-transfer ng 50,000 pesos ang kanyang anak sa e-wallet ng isa sa mga suspect. Ayon sa ginang, marami pa ang gustong magreklamo laban sa mga suspect pero natatakot dahil sa kanilang seguridad. Pagtitiyak ng Napolcom, mananagot ang 6 na pulis Maynila na inireklamo na ng 3 counts ng robbery. Judicial overreach o panghihimasok ng hudikatura sa Kongreso. Yan ang tingin ng ilang mambabatas sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang apela nila sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at pagtibayin ang nauna nilang pasya na unconstitutional ang articles of impeachment. May report si Sandra Aguinaldo. Unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain noong 2025. Yan ang iginiit ng Supreme Court ng ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara sa naunang desisyon na nagsasabing saklaw na ng 1-year bar rule ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise. Sa desisyon ng Korte, kailangan ilagay ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days mula nang i-endorso. Alam daw ng Korte na sa Kamara, iba ang session day at isang calendar day. Pero ang isang session day sa konteksto raw ng impeachment proceeding ay isang literal na araw o calendar day kung kailan nagsesyon ng Kongreso. Bagay na hindi umano nangyari sa naunang 3 impeachment complaint. Sa halip, nagkaroon ng ika-4 na impeachment complaint at agad na pinagbotohan sa plenaryo kung saan nakakuha ito ng mahigit 1/3 ng mga kongresista. At inarchive ang 3 naunang reklamo. Maituturing daw na initiated ang isang impeachment complaint kung una, na i-refer na ito sa Committee on Justice. Ikalawa, hindi ito na ilagay sa order of business at ni-refer sa tamang komite sa loob ng tinakdang araw ng konstitusyon. At ikatlo, na i-refer na ito sa tamang komite pero hindi inaksyonan ng Kamara bago mag-adjourn sine die. Tingin na ilang kongresista panghihimasok sa lehislatura ang desisyon ng SC. Ilan sa tinukoy nila ang pagtukoy ng Korte kung ano ang isang session day. It has rewritten the operating manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers. Meron tayong pagtingin na nagkaroon ng judicial overreach. Pero para maiwasan ang isang constitutional crisis, sabi ng ilang kongresista baguhin na lang ang rules of impeachment ng Kamara. We will try to harmonize the resolution with the existing rules of Congress. If we will be insisting on what we believe and we will not be recognizing the authority of the Supreme Court, we will be having a chaotic nation na nagkakanya-kanya ng polisiyang gusto nilang mangyari. Pinagpasalamat naman ng bise ang pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa mga abogado, at pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Gayunman, binanggit ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga paratang laban sa kanya. At ayon sa Korte, sa February 6 matatapos ang 1-year bar. Kaya inaasahan na umano ni Duterte ang mga panibagong tangkang sampahan siya ng impeachment complaint. Bagay na nabanggit na rin na planong gawin ng Makabayan Bloc. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino.
Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. May aso na namang pinana sa Bacolod City at pasintabi po sa mga manonood, ipinasara ang isang dugyot na kainan sa Northern Samar matapos may makitang mga uod sa tinda. May report si Joseph Morong. Nauna pang papakin ng mga uod ang fried chicken na ito na nabili ng isang netizen sa isang karinderya sa Katarman, Northern Samar. Ipinost ito ng customer at umabot sa lokal na pamahalaan. Nang inspeksyonin ng mga otoridad ang tindahan, tumambad sa kanila ang isang maruming freezer. Saan namakmak naman ang basura sa bakuran. Ipinasara na ang dugyot na kainan. Muli itong i-inspeksyonin bago payagang mag-operate ulit. Isa na namang aso ang pinuntirya ng Indian Pana sa Bacolod City. Tumama ang palaso sa kanang dibdib ng alaga ni Melly Rose sa si Milo. Pagwa ako sa ngapulos pa to, wala sa galing din, ganila sa hindi man sa lawayo. Oo, sa malaga mo, sa panag-uya. Agad isinailalim si Milo sa emergency surgery. Medyo weak man siya pero hindi man siya muna dehydrated, and then ang iyang pilas, i-check na mo niya x-ray, somehow hindi man siya muna kadalo. Nag-iimbestiga ang pulisya at barangay. Agin request mo nato ng aton mga residents dito sa dalom nga area nga kung may nasipnatan sila magpabalo sila. We condemn together with CAPNO ang ini nga mga animal cruelty actions. Sa Santa Barbara, Iloilo, na trap sa naglokong elevator ang 7 empleyado ng DILG Region 6 na pabalik na noon sa kanilang dorm. Sinagip sila ng mga respondeng bumbero. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiwala ang kampo ng dating beauty queen na si Samantha Panlilio na mababasura ang reklamo sa kanya ni alias Totoy, ang dating driver at personal assistant ni Rian Ramos. Ayon sa mga abogado ni Panlilio, hindi pa nababasa ng kanilang kliyente ang reklamo laban sa kanila ni Rian Ramos at Michelle D. Pero gawa-gawa lamang naman daw ang reklamo, kaya naniniwala raw siyang madidismiss ito. Nirefile na rin daw nila ang reklamong qualified theft kay alias Totoy na nauna nang na-dismiss. Makikipag-ugnayan daw sa mga kinaukulan ang kanilang kliyente para malinis ang kanyang pangalan. Magdadalawang linggo ng balot ng takot ang ilang taga Sultan Kudarat. Nililindol kasi sila. Earthquake swarms ang tawag dyan ng PHIVOLCS, ng epicenter ay sa Moro Gulf. May report si Von Aquino. Napalikas noong January 21 ang ilang taga Kalamansig, Sultan Kudarat dahil sa lindol nang magsunod-sunod ang pagyanig. May ilang residenteng umakyat ng bundok para raw makaligtas sakaling magka-tsunami. Ito yung mga kasama namin, guys. Dito na kami sa pinakatuktok ng bundok. As of January 29, nasa 7,000 residente ang lumikas, ayon sa Kalamansig DRRMO. Yumanig din sa bayan ng Lebak kaya pinalikas sa mga residente. Maging sa bayan ng Palimbang, lumabas ng classroom sa mga guro at mag-aaral. Ayon sa PHIVOLCS, sa ilalim ng Moro Gulf ang epicenter ng pagyanig. Lagpas 2,700 na ang na-record na lindol doon mula January 20. Mahigit 800 ang naiplat ng PHIVOLCS at 79 ang naramdaman, naglalaro sa pagitan ng magnitude 1.3 at 5.9. Earthquake swarm ito ayon sa PHIVOLCS, mga pagyanig sa magkakalapit na lugar sa isang rehiyon sa magkakalapit na oras. Ang paggalaw ng Cotabato Trench ang nagdulot ng magnitude 8 na Moro Gulf quake at tsunami noong August 17, 1976 na puminsala sa Sultan Kudarat at iba pang lugar sa Mindanao. Di bababa sa 5,000 ang namatay o nawala noon. Based on history sa 1976 earthquake, maraming namatay dahil we are unaware. Ating gabi yun na hindi natin napaghandaan. So ngayon, ang ginagawa natin, instead na hintayin yan, inalis namin yung mga tao na nakatira sa dalampasigan. Hindi pa masabi ng PHIVOLCS kung mauulit ang Moro Gulf quake at tsunami.
Ngayon, bumababa yung seismicity per day, yung earthquakes per day. Magkakaroon lang tayo ng tsunami if magkaroon ng magnitude 6.5 and above na lindol na shallow. Paalala ng PHIVOLCS sa publiko, mag-duck, cover and hold. At sa mga nasa tabing dagat, kung may mapansing pagbabago sa tubig, dapat lumikas agad kahit wala pang tsunami alert. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Jenilyn Mercado at Dennis Trillo, handa na bang sundan ang bunsong si Dylan? Bibigyan kami ulit ng isa pa, bakit hindi? Pero sa ngayon, nakafocus kami talaga kay Dylan. Atensyon. Ang sarap tumutok para talagang kompleto lahat ng mga kailangan niyang malaman, matutunan. Ang sweet moments ng kapuso couple, Roberta Bobby Enriquez, will you marry me? lumabas din sa pasabog na ending ng Sanggang Dikit for Real ngayong gabi. Bobby, okay ka lang? Okay lang ako. Sabi sa'yo, sanggang dikit tayo eh. For real. Isang araw. Cast ng upcoming Kapuso action series na Master Cutter. Break muna sa taping para sa Alet Thread. Saksakan ng ganda. Kulitan moments ni na Julian San Jose at Raver Cruz sa Abu Dhabi, aliw sa netizens. Angel Guardian may pasilip sa malamig na set ng Encantadia Chronicles Sangre. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ika nga walang matigas na tinapay sa mainit na kape at para sa isang kadete sa kabila ng tawag ng tungkulin na naig ang kanyang pusong ama pagkakita sa bagong silang na anak. Pusuan na yan sa report ni Sandra Aguinaldo. Sa recognition rights ng Bureau of Corrections Training School sa Sablayan, Occidental Mindoro, nakahanay ang matitikas na men in uniform gaya ni Joe Reese, Corrections Officer 1 trainee. Walang emosyon ang kanyang mukha. Pero maluha-luha pagkakita sa asawang si Kay, bit-bit ang kanilang bagong silang na baby. 10 minutong pinayagan ang mga pamilya na lapitan ang mga trainee. Sa bikmang yakapin ang kanyang mag-ina, hindi pa pwede dahil bahagi ito ng mahigpit na protocol para masukat ang disiplina at profesionalismo ni Joe Reese. Sobrang emotional po siya noon kasi nung unang 10 minutes po, hindi pa sila pwede makapagsalita kaya wala pa rin siya naging reaction. Pero kitang-kita po yung mga luha niya doon. Sulit naman ang paghihintay dahil nang matapos ang bahagi ng programa, pinayagan na ang mga trainee na makapiling at makasalo sa pananghalian ng kanilang pamilya. Grabe po yung yakap niya sa akin at yung iyak niya at pagkamusta niya po sa amin ni baby. Hanggang Abril pa sa kampo si Joe Reese, pero di alintana ni Kay ang paghihintay. Maging siya nagpapakatatag habang naglilingkod si Joe Reese sa bayan. Pangarap po kasi namin to bilang mag-asawa. Kaya pinipili ko na lang din po maging matatag. Mas malaki na po yung tungkulin na ginagampanan niya ngayon. Hindi lang po para sa bayan, kundi para rin po sa kinabukasan namin. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Ian Cruz mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.